upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa sa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. So, ulitin ko, ang nilalaman ng ating pag-aaral sa gabing ito ay yung buhay na nakalulugod sa Diyos. At isa sa nakalulugod na iniuutos ni Saint Paul, ito ay sa mga iglesia, iglesia ng Thessalonian, ay yung pagpananalangin. Kaya kung papansinin nyo sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, one of those is that pray without ceasing. Pray without ceasing, or prayer, ay isa sa nakalulugod sa mata ng Diyos. Okay? Sa ating pag-aaral, merong mga iniuutos si Pablo na galing sa Diyos na gawin ng mga tao o ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya, brethren, sabi niya, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus. He is using the authority, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. So please God, walk in pleasing God more and more. Sabihin, there's no duration of walking God daily. Or there's no duration, walang expiration. Meaning that when we walk God, it should be constantly. It should be with perseverance yung paglakad natin sa Diyos. Nang nakalulugod sa Diyos. Okay? Bakit po? Ang fallen condition ng tao, tayo ay makasalanan. That's the fallen condition of man. That's why there is a tendency, even believers, may pagkakataon sa araw ng pamumuhay nila, sa araw-araw ng pamumuhay nila, that they would not walk worthy in the sight of God. Even the lineage which Jesus Christ came, the line of David himself, hindi siya lumakad sa Panginoon straightly na righteous siya. There comes a times David commits sin. That's the fallen condition of human. That's why there's no one here can tell that you are perfect. We are perfect, no. Binanggit sa verse number 4, kaya sinabi ni Paul, I will read verse 2 to 4, for ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God. The will of God is that believers should walk to please God more and more. For ye know that what commandments we gave you by the Lord Jesus, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain. Pag sinabing abstain, sa verse 3, magsiilag. Okay? Kaya pag sinabing abstain, pag sinabing temptation, we have the responsibility not to respond to that temptation. Okay? Why? God gave you a lot of opportunity, or God gave to the humankind, or to the people in this world, free will or responsibility. Either they will respond to that temptation, or they will refuse temptation.
Kaya ang utos sa atin ni Paul is that abstain, magsiilag. Saan? First and foremost, ang nakasisira sa integridad ng tao ay pakikiapid. Ano yon? Dala mo yun hanggang ikaw ay, kahit na yan ay pinatawad ka na ng Diyos, nandun pa rin yung peklat. Immorality. Nakakasira ng integridad. Okay? At yun ang view ng mundo natin ngayon. Okay? Kaya isa yan sa pinaglalaban ng maraming mga kapasturan, okay, mga religious group even, okay, yung divorce, yung abortion, that's all views of the world. Correct? Kaya nakakasira yung pakikiapid sa buhay ng isang tao. Amen? Verse number 4. Sabi ni Pablo, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Pag sinabi ni Paul na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan. Sabihin, that is lust of the flesh. There comes a time, one of the illustration I will use is King David. He is a man after God's own heart. But while King David, hindi siya sumama that day, on that day, hindi siya sumama sa laban. Habang nagro-roaming around siya sa kanyang chamber, the king's chamber, okay, nakita niya sino? Si Bathsheba. Okay? Lust of the flesh, desire of his flesh, and he wants to meet the desires of his flesh. Longing siya. So anong ginawa niya? Pinakuha niya si Bathsheba. Okay? Hindi niya napigilan yung kanyang sarili. And then, one click, yung kingdom, nagkagulo. Mga anak niya nagpatayan, mga anak niya nagkaroon ng, yun ang consequence ng kasalanan. That's why every sin believers will commit, there is a consequence. Okay? There is a consequence. Hindi mo maramdaman yun ngayon, maaaring sa anak mo, maaaring sa pamilya mo. Kasi hindi naman ikaw mismo ang titirahin eh. Si King David ba, nung siya nagkasala, siya mismo yung pinalo ng Diyos? Physically, no. Yung mga anak niya. Doon niya nakita yung pinakapogi niyang anak, si Absalom, na desire niya maging papalit sa kanya. Ano nangyari kay Absalom? Nagrebelde kay King David. Okay? Yung anak niya, na kapatid ni Absalom, ni-rape ng kanyang anak. Sino yung kapatid? Yung kapatid ni Absalom. Okay? So sila. That's the consequence of sin. That's why it is commanded for believers in the church that we should to what? To possess this vessel. Kaya nga sabi ni Paul, I die daily. Alam mo yung sinabing I die daily? Not hindi sinasabing suicidal, ha? I die daily, ibig sabihin, kinakalimutan niya yung nararamdaman niya para hindi siya magkasala. Alam mo yung nararamdaman niyo? Minsan mali. Correct. Nakakaramdam kayo na gusto niyong matulog, pero meron kayong dapat gawin sa Panginoon. Gusto mong magpahinga, pero merong araw ng pagsamba.
Pastor, kasalanan na ba magpahinga? Hindi. Pero magkakasala ka pagka inuna mo yung pagpapahinga kaysa sa Diyos. Ayun ang sinasabi ni na magpigil. Ikaw ang may nun. Ikaw ang may karapatan sa sarili mo. Pigilan mo kung ano nararamdaman mo. Bakit maraming kababayan tayong dito sa abroad? Sira ang pamilya. Hindi kayang paglabanan, hindi kayang pigilin yung, I will use the word, sorry to say, yung kalibugan. At yun ang isang pinaglalaban-laban natin dito. Ako bilang isang pastor, Pastor Ben, yun yung mga pinaglalaban namin. Yung kalibugan na nasa katawan ng tao. Babae, lalaki, parehas yan. Okay? Kaya nga nakakatakot pag kaya nga ginagawa natin, even sa church, pinaghihiwalay natin yung lalaki at babae. Kasi there is a tendency, pati church, ay papasukin ni Satan at sisirain yung relasyon ng bawat isa sa atin at relasyon ninyo sa Diyos. Correct? Amen? Hindi pwede magsama ang lalaki kahit sa room at babae. Kaya separate yung room ng babae, separate yung room ng lalaki. Bakit? We want to avoid at any cost. Yung nga pinag-separate natin, meron pang nakakalusot, di ba? How many times the church attacked by Satan, sinisira niya yung relasyon ng bawat isa sa atin. Kaya ang utos ni Paul dito is that na ang bawat isa sa inyo makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal. Ang reason para pigilan natin yung nararamdaman ng katawan natin is that to glorify or in sanctification and honor. That's the reason why we need to possess these vessels. Because these vessels is a weaker vessel. Madaling maakit ito. Okay? Dati nung araw sa church, kahit na nauso yung mga beso-beso lalaki, pati babae. Ngayon, hindi natin nahayaan kasi makakaramdam, lalo na sa abroad. Kaya ayaw ko nga, hanggang kamay lang. Ganun. Pero yung beso-beso lang ganun, kaya hindi natin ginagawa yun. Why? There is a tendency, tiwala naman ako sa inyo, pero si Satan, makulikot sa isip yun eh. Sisirain niyo yung ugali mo, didemonyihin ka, siyempre, doon ka na masisira. Magkakaroon ka na ngayon ng, madidisarm mo na gusto ko yun. Gusto ko laging ganun. Amen? At hindi natin pinagtatabi si babae at saka si lalaki. Bata, matanda. Okay? Kasi si Satanas, ulitin ko mga kapatid, walang ginawa kundi manira. Ayun ang trabaho niya, deceiver siya, di ba? Sirain niya, mapabata, matatanda. Yun nga naging kaso dong sa church sa Corinth. Bakit? Merong ipinag-pray si Paul, nakunin na lang ni Satanas yung kanyang katawan. Bakit? Nagkaroon siya ng yung asawa ng kanyang ama, inasawa niya. Hindi mapagpigil sa sarili. Kaya ang utos sa atin dito, mapagpigil. Verse number 5. Hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hentil na hindi nakakilala sa Diyos. Sino ba yung mga hentil? Okay, diyan nagmula yung mga pagan. Mga paganism. Okay? Yung first and foremost, yung unang paniniwala ng mga pagan, may yun. May ritual yun eh.
ang isang ritual na ginagamit nila, babae. Okay? Saka, I will not impose that kind of teaching, but isa yan. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, pagamat itong Thessalonian ay majority is Gentiles, yun na kasi yung kinagisnan nila. May tendency na balikan nila yung ginagawa nila. Okay, na mga mahahalay. Verse number 6. Na sino may huwag lumpastangan at madaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapagiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming pinatatastas ng una sa inyo na pinatutuhan, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapagabanan. Here's one thing. This command and exhortation of Paul that those believers is called by God not to, verse number 7, not to uncleanness, but to holiness. So, ibig sabihin, when we want to walk with God, kailangan humiwalay tayo sa ganung karumihan. Okay? Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos. Kaya pag kayo Kristiyano na, at gusto nyo pa rin, kayo ay, o hindi nyo kayang pigilan ang sarili nyo, which is, hindi nalulugod ang Diyos. Kasi ang pinag-uusapan dito natin, yung nakakalugod sa Diyos. Kaya sa ating program sa discipleship, sa ating sa church, maging busy tayo sa salita ng Diyos. Maging busy tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maging busy tayo sa pananalangin. Maging busy tayo sa church. Kapag may araw ng gawain, sumama kayo. Okay? May sakit kayo o wala kayong sakit, sumama kayo. Kayo ay uncomfortable or comfortable yung buhay nyo, sumama pa rin kayo. Why? We don't want that someday nagpahinga ka, and here is Satan. He is seeking those who are resting. He want to devour. Yun ang trabaho niya. Kaya as much as possible, kapag bakante ka, isipin mo ang Diyos. Ano ang gagawin mo? Iisipin mo lang ang Diyos? No. Magbasa ka ng Bible. Iniisip mo lang, Diyos ko, Diyos ko. Wala ka mang ginagawa. Magbasa ka kaya ng Bible. Or we have some records in our preaching. Listen. Baka meron kang hindi naintindihan. Amen? Kasi pag titingala ka sa langit, ma-inject pa rin ni Satan yung ano mo. Magkakaroon ka naman ng magbasa ka ng Bible, aralin mo. Ano ba sinasabi tama ba yung sinabi ni pastor? Tama ba yung sinabi ni kapatid? Yung tinuro ni kapatid? So how can we walk daily in our lives that in our lives, God is pleased? Paano tayo lalakad na nalulugod ang Diyos sa araw-araw? Okay? Amen? Verse number 12. We will end in this. Upang kayo magsilakad na nararapat sa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. And here is another pleasing unto God, that ye walk honestly toward them that are without. How can we walk honestly? You know, one of our nature is that we are not, one of the nature of human is lying. John 8:44, ye are of your fathers the devil. What is the characteristic of devil? He is what? He is liar from the beginning. Okay, kaya ang kausap ni Jesus Christ dun, mga
mga kapwa niyang mga Hudyo, mga religious group. They are concerned of outward appearance, but inward purity is not. Kaya sabi ng Panginoon, kilala niya sila eh. Jesus Christ is powerful. He knows them. I can wear Americana, coat and tie, bow tie, okay, good appearance, but I have problem inside. The Lord knows that. Kaya sabi ng Panginoon, ye are of your fathers, the devil. Pinagigiitan nila itong mga priest na ito, pinagigiitan nila that they are belongs to Abraham, okay, and still they didn't discern. Ang kausap nila ay ang Panginoong Jesucristo. That's why the Lord Himself tell them with rebuke, ye are of your fathers, the devil. That's why, paglalakad tayo, believers, ang sabi ni Paul, okay, if you are believers, this is a rebuke from us. Sabi ni Paul, that ye walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Alam niyo yung problema natin? Pag nagkwento tayo, masyadong exaggerated. You know that? Hindi naman yung tama yun ang nangyari sa'yo, yun ang dinagdagan mo ng konti. Marami mga taong sometimes I discern someone, he is exaggerating the story that is not really that's happened. I told to him, don't exaggerate the story. You are not living honestly. Tell exactly what happened. Don't exceed. Okay? Because that's the tendency na we displease our God. Magkausap mo mga unbeliever, in-exaggerated mo yung gospel. What is written in the Bible, that exactly, without lacking, tell the truth. Okay? Huwag kayong matakot sabihin ng katotohanan. Alam mo, kapag ikaw ay naging believer, hindi ka papayapa. Diretsuhin mo na. Sino ba yung sinabihan ko ng ganun? O meron akong in-advise ng ganun. Ganun talaga pagka ikaw ay sumunod sa Panginoon, walang kapayapaan mangyayari sa'yo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, kahit na punong-puno ka ng problema. Ang gusto siguro yung literal, payapa siya, walang manggugulo, walang kasalanan, walang problema. Hindi, baliktad. Bakit? Si Satan ayaw kanyang maging mapayapa. Guguluhin niya buhay mo. Galing ka sa kanya, sasabihin niya, galing ka sa akin, di ba? O sige, ayaw kitang umalis sa akin. Hihilahin ka niyan. I will use the word. He is crab mentality. Di ba, nabansagan nga mga Pilipino, may mga Pilipino may pagka-crab mentality. Yan mo nangyari ngayon sa bansa, mahal nating bansa. I praise God. Our senior pastor sa Bulacan, ang ginagawa nila, lahat ng mga municipality pinupunta nila, they pray. They preach the gospel, they pray for the officials, start from Barangay Tanod up to President. Nakita niyo yun, yung kailang, kasi they don't want to share to them what is in the Word of God. Okay? So, again, I will end. Let us walk worthy, or let us walk pleasing unto God.
And last na binanggit niya dito, that you may walk honestly toward them that are without. Mabuhay tayo ng hindi sinungaling, mabuhay tayo ng may katapatan, na wala tayong inaagrabyado, okay? Mabuhay tayo ng walang ibig sabihin, malinis yung konsensya natin. Ewan ko, hindi ko naman sinasabing may pagkakataon na ako ay ano, pag nalalaman ko mali yung sinabi ko at hindi against dun sa kwento, immediately humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos and doon sa tao. Sabi ko, sorry, hindi pala yun yung tamang term na sinabi ko, mali pala yun. At least sinamin ko. Marami mga tao, mali nang ginawa, hindi pa rin inaamin na mali sila. And yun ang gusto ng Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So let us walk in God, let us walk pleasing God more and more. Okay? And one of that, katulad ng ginagawa na prayer is pleasing God. Memorize the verses, pleasing God. Singing hymns is pleasing God. Okay? What else? Name it. Daming pagkakataon na pwede tayong mag-please. Maraming mga bagay na pwedeng gawin ang isang Kristiyano upang luwalhati at upang malugod ang Diyos sa kanyang buhay. Mabuhay ka ng may katapatan, huwag kang magsinungaling, huwag kang magrabyado, huwag kang kasi isa dito yung mapagkailangan laging nangihingi. Yung tamad. Ayaw din ng Panginoon tamad. Okay? Gusto manghingi lang. Lalo na, di ba, pag ayaw magtrabaho pero gusto mo magkaroon ka. Nangihingi ka lang. Yung mga namamalimos, hindi ko naman sinasabing okay? Pupunta kayo sa Ajman, kada Friday. Dala pa yung baby nun, ha? Kakatok. Lahat yun, hihingan. Kita mo naman, ang gaganda ng mga bigas, ang tayo, malalakas, ba't sila namamalimos? Diba? Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Kung kaya mo magtrabaho ka. Mas natutuwa pa nga akong tingnan yung mga, pag dumadaan ka dyan sa mga nagbebenta ng mga sugar, yung cotton candy, sa mga tubig, at least, pabawal nga lang yun, pati yung mga tubig. Okay, bawal din kasi yung mamalimos dito eh. Correct? So, let us live daily. Alam ko, mahirap yan. Kaya, let us forget about yung feelings natin, yung nararamdaman natin. Alright, so let's pray. Panginoon, salamat po muli for this opportunity you have given to us. I pray, Father, that you would bless us as we have a prayer time. Lord, we pray that move in our hearts so then we can walk pleasing unto you, that our lives is illuminate by your words and your life. And pray, Father, that may our lives, ang buhay namin ay maging ilaw o magliwanag, Panginoon Diyos, at makita po ito ng mga tao sa paligid po namin. Be magnified and glorified in our midst. In Christ's name I pray. Amen. Okay, let's have a prayer time. Wala yung mga kalalakihan natin ngayon.